Hi, what's up mga kasakat, mga kapwa ko urban gardener. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan naman natin ay kung paano magtanim ng Carolina Reaper via hydroponic. At samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to para malaman yung ilang tips kung paano magtanim at mag-alaga ng Carolina Reaper sa isang maliit na lalagyanan lamang. Tara! Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pa pala si Jeff at welcome sa Pobreng Magsasaka. Dahil pagtulong sa kabataan, maliliit na magsasaka at urban gardener ang ating passion. Dito pag-uusapan natin ang iba't ibang topic na related sa pagtatanim at pagsasaka sa pinakasimpleng pamamaraan. At kung bago ka sa aming channel, patuloy na panoorin ang ating mga video at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para makareceive kayo ng notification sa tuwing magkakaroon tayo ng mga bagong video at mga update. At ang mga kasaka, ang topic natin ngayon ay kung paano magtanim ng Carolina Reaper via hydroponic. Kasi nung mga nagdaang araw meron din tayong may mga nagtatanong kung pwede bang alagaan ng Carolina Reaper sa maliit lamang na lugar, maliit na espasyo lamang. At pwede ba tong itanim via hydroponic? Sa totoo lang pwede naman talaga itanim ang almost lahat ng halaman via hydroponic. Kaya nga lang, medyo may iba't ibang pros and cons kapag ito yung gagamitin natin. At marami rin nagrereklamo na napakamahal daw ng mga potting mix at ang lupa, kaya hindi sila makapag-alaga ng Carolina Reaper o ng talong o sile o kamati sa kanilang mga bahay. At in reality, mahal talaga. Dahil yun sa ating 3-6 challenge napakalaki na nagastos natin at medyo kinakapos na rin tayo ng budget. Kaya nga, yung mga backup natin na mga halaman, kung sakali man mapeste, yung mga nakatanim natin sa labas, ay may mapapakita pa rin tayo sa inyo na bunga. Kaya itatanim natin yung iba sa hydroponic. At ngayon sakto, dahil ang Carolina Reaper kasama sa ating 3-6 challenge, kaya ipapakita namin sa inyo yung step by step na gagawin natin at ano yung mga kailangan sa pagtatanim ng Carolina Reaper via hydroponic. At sa Carolina Reaper na gagawin natin ay itatanim natin siya dito sa maliit na lalagyanan lang na to. Kung meron kayong mas malaking lalagyanan mas maganda. Pero dahil ito experiment lang naman natin at backup at hindi naman natin kailangan na palakihin talaga ng gusto yung mga halaman, dito lang muna natin ilalagay. Tatandaan natin, mas maliit yung lalagyanan natin, yung container natin, mas maliit din yung mga halaman natin. Kaya kung gusto nyo na magiging mas malaki at mas malusogin yung mga halaman, kailangan nyo pumili ng mas malaki ring lalagyanan. Ano ba yung mga kailangan natin sa pagtatanim ng Carolina Reaper via hydroponic? Unang-una, kailangan natin ng Carolina Reaper na seedling. Mas maliit, mas maganda. Kasi sa hydroponic, dapat sinasanay mo yung mga halaman mo sa flooding system ng klase ng pagdidilig o flooding system ng pagbibigay ng nutrients sa kanila. Dapat laging basa yung kanilang medium kasi ito ay soilless. Hindi naman ito magiging hydroponic kung ito ay may soil. Kaya dapat laging basa yon. At ang kailangan pa natin dito ay itong container na paglalagyan natin. Ito yung final na paglalagyan natin. Kailangan din natin ng cup na initial na paglalagyan natin at ng net pots. Ang net pots ito ay pwede kayong bumili sa online. May mga nagbibenta nito. Dahil maliit lang yung paglalagyan natin, kaya maliit din na net pots yung kinuha natin. At hindi na natin talaga papalakihin to ng gusto. Kasi mas pag lumaki to, magkakaproblema tayo kasi maliit lang yung net pots natin. At ito lang yung net pots na magkakasya sa butas nito.
Kung wala kayong mga net pots, ay pwede kayong gumamit din ng cup o styro cup, basta yung hindi basta-basta na sisira kahit na mabasa. Yung plastic na party cups, pwede nyo gamitin yon. Yung ginagamit natin sa double cup method, ay pwedeng gamitin yon kung mas malaki yung paglalagyan mo. At kailangan din natin ng ito ay sirang tabo. Any container will do para ilagay lang natin yung ating potting mix. Kasi ito ay potting mix to. Ang Carolina Reaper natin ay ito ay tumubo nung December 17. Medyo maliit lang siya ng konti. Kasi nasa grow light natin to pinalaki. Kaya kung titignan nyo yung kanyang distansya, yung space between leaves, hindi masyadong malalaki yung kanyang distansya. Yun yung pinagkaiba kapag nasa grow light mo pinalaki. Ngayon, ano yung una nang gagawin natin? Kapag meron na tayong seedling, ang unang gagawin natin ay tatanggalin natin to dito. Papaluwagin natin to. Huwag mong bubunutin kasi masisira yung ugat. Baliktarin natin. Yan. Kung titignan natin, marami ng ugat. Yan. Ang gagawin natin ay tatanggalin natin itong potting mix. Ilalagay natin dito sa lagayan na to para hindi masayang at pwede natin magamit ulit. Pagdating dito ay dahan-dahan lang kasi napaka-sensitive ng mga ugat nito. Tatanggalin natin yung mga potting mix para magkasya siya dito sa ating lalagyanan. Kasi medyo maliit to kaya tatanggalin muna natin. At ang kagandahan nun, dahil marami na tong ugat, mas madali nang lalabas yung ugat dun sa ating net pots. At ito yung medyo crucial na parte ng paglilipat sa net pots. Kapag maliit yung net pots mo at medyo malaki na yung iyong seedling, kasi napakarami ng ugat. Hindi gaya pag maliit pa, kaya yung iba dinidirekta kagad sa net pots. Doon na naglalagay ng potting mix para doon na papalakihin. Antay na lang lumabas yung ugat sa mga net pots para wala namang problema pag nakalabas na yung ugat. Pag kayo ay maglilipat dito at magtatanggal ng potting mix, dapat maingat kayo. Yung ibang technique na ginagawa nila ay binabasa nila yung potting mix para madaling humiwalay. Yan na po. Ang gagawin natin ay ipapasok natin o ilalagay natin yung ating seedling dito. At kapag nailagay na natin dito, ang gagawin natin ay lalagyan uli natin yung ibabaw nitong ating seedling sa net pots niya. At pwede na natin tanggalin
pinakadahon sa baba. Pupunan natin to. Kailangan natin lagyan to para hindi ma-expose yung ugat at hindi matuyo yung kanyang ugat. At tatandaan lang natin na huwag tayong maglalagay ng lupa sa ganito. Dapat ang inyong potting mix ay soilless potting mix. Kasi kaya nga tayo nag-hydroponic para walang disease o soil-borne disease o pathogen na mapupunta sa ating mga halaman. Pero kung lupa pa rin ang gagamitin natin at hindi naman yun na hindi naman natin na-disinfect, maaaring magka-problema sa ating mga halaman. Yan na po. Ang susunod ay lalagyan natin to ng ito ay hydroponic solution. Ang gamit natin na hydroponic solution ngayon dito ay Master Blend Tomato Blend. Ito yung para sa mga kamatis. At dahil magkamag-anak naman ang kamatis at ang sili, halos pareho din sila ng pangangailangan. Any nutrient solution ay maganda. Pag lalo na yung mga talagang pang hydroponic, kung gusto niyo yung magandang resulta talaga, kumuha kayo ng specific na formula. Ito ay tomato blend formula. Kung gusto niyo general na hydroponic ang gamitin, pwede rin naman, pero specific yung ginawa natin para mas maganda yung resulta. At yan din yung gagamitin natin. Yung ibang halaman na tatanim natin sa hydroponic, lalo na sa sili, kamatis at talong. Katapos nyan, lagay na natin dito. Hindi mo kailangan na punuin yung cup. At least meron kang 1/4 inch na naka-submerge dito sa hydroponic solution ay pwede na. Para yung medyo upper part ng ugat pwedeng kumuha ng hangin o ng oxygen, samantalang yung nasa babang part naman ng na ugat ng ating halaman kukuha ng mga nutrients din. At itatabi natin yan kapag iyan ay nakarecover na, kasi sabi nga natin kanina, mas maliit ang halaman o seedling na itatransfer natin at tatanim natin via hydroponic, mas maganda kasi mas konti lang yung stress na matatanggap ng halaman at madali itong makaka-recover. At dahil ito ay medyo malaki na, madidelay ng konti yung paglaki nito kasi magre-recover muna to. At kapag naka-recover na to, dahil ito ay via hydroponic at lahat ng pangangailangan na nutrients ng halaman ay nandyan na at makukuha na niya, mas mabilis ito lalaki. At aabangan natin kapag ang ugat ay marami na, saka natin siya ililipat dito sa mas malaking lalagyanan. Mas maliit yung lalagyanan na pinaglagyan natin kasi wala tayong pH meter, tsaka yung
dissolved nutrient ay wala tayong pansukat, kaya papalitan natin yung ating nutrient kapag halos paubos na to. Tandaan natin, kapag ito ay lalagyan lang natin ng lalagyan, mag-iiba yung concentration ng nutrient. Kasi mostly ang tinukuha lamang ng mga halaman ay tubig lang talaga. Ang halaman na hindi naman yung kukunin yung nutrient na hindi niya kailangan. Kaya kung ikaw ay magdadagdag lamang ng nutrients sa lalagyanan, darating ang panahon, magiging concentrated na yung nutrient sa iyong lalagyanan at hindi na rin makukuha yon ng iyong mga halaman. At yun po yung tatandaan natin. Kaya nga, kung gusto nyo mas malaking lalagyanan, dapat handa rin kayo na pag-aralan yung mas technical na proseso ng hydroponic. Pero dahil maliit lamang to, at ito yung Kratky method, non-circulating hydroponic setup, mas madali itong gawin. At pwedeng gawin to ng kahit sino. Kahit na 1 gallon pwede. At ang kailangan lamang nutrient, liwanag, at dapat titignan nyo lagi yung halaman kasi baka magkaroon na naman ng peste. At kapag tumubo na yung ugat nito at marami na at nailipat natin dito, bibigyan namin kayo ng updates at ipaprune natin to at itatoppings natin para mas maging matibay yung kanyang puno at hindi siya ganun kalaki. Hindi natin siya pwedeng palakihin ng gusto kasi maliit lang yung pagtataniman natin. Ito ay parang ibobonsai natin. Ang pinaka mahalaga sa atin dito kasi maliit lang yung pagtataniman natin ay makapagpabunga tayo ng Carolina Reaper. At diyan po muna nagtatapos yung ating simpleng tutorial kung paano magtanim ng Carolina Reaper via hydroponic. At kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mayang mag-comment sa ating comment section at magbigay rin kayo ng inyong mga insight at idea at experience sa pagtatanim ng mga halaman, lalo na ng mga sili via hydroponic, para magkaroon tayo ng exchange ng idea. At lagi natin tatandaan na sa pobreng magsasaka, ang agrikultura at ang pangangalaga sa kalikasan ay dapat magkasama. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik at panonood ng mga video ng pobreng magsasaka. Ako nga po pala uli si Jeff. Keep safe at mabuhay kayong lahat.